Mag-install ako ngayon kay Aerox nitong K3 Hybrid Top Box Bracket. Para pag maglo-long ride kami ni OBR, may magagamit kami for extra luggage. Ito yung mga kasama niya, yung mismong bracket. Ito yung ilalagay mo na tornilyuhan para dito sa may U-box. Stainless bolts, washers, and nuts. Kompleto. Tsaka itong dalawang support. Ito yung ikakabit natin sa rear shock sa may tornilyuhan. Tapos nakabit dito, support niya. Maganda rin yung pagkaka-powder coat dito sa product. Tapos may K3 rack. May emblem din dito, K3 rack. Tsaka sa kabilang side. Yung mga welding okay naman. Hindi lang full weld. Pero matibay naman ito. Welding dito okay din. Tsaka dito sa kabila. CNC cut din pala itong mga materials nito. Itong dalawang to CNC cut din. Tapos yung isa merong Aerox na nakalagay dito. Medyo naka-bend din yung korte nito. Para siguro sakto yung fitment. Yung sa version 2, pares lang ng version 3. Version 1 yata yung iba. Lagay ko na yung link nito sa comment section or description. Nasa 2,000 plus ko lang nabili. Unahin na natin ikabit to. Tanggalin lang natin to. Tapos yung dalawang 10mm na bolt. Yung stock bolts. Hindi natin gagamitin to, tago ko na lang. Tapos kunin natin yung dalawang stainless na Allen bolts nitong K3. Shoot natin dito sa kabilang side. Yan yung ilalagay natin dito. Saktong-sakto din yung korte niya para dito. Gamit tayo ng 5mm na Allen key. Actually, dapat dito yung mahaba na Allen key para dito mo siya i-shoot kasi wala ako ng mahaba. Try na lang natin muna itong maiksi. May higpitan naman. Tsagayin ko lang muna itong palapatin. Yung torque ng dalawang bolts na yon sa service manual nakalagay 9 Nm. Pero parang sobrang higpit niya kasi nang tinatry ko 5 pa lang. Parang medyo mahigpit na eh. Naka-torque na siya ng 5 eh. 5 din. Feeling ko okay na yan. Pag napansin ko lumuwag, gagawin kong 7. Pag lumuwag pa rin, gagawin kong 9. Observe ko muna. Mahigpit naman eh. Ayan yung dalawang bolt na nakatorque na ng 5 Nm. Cover na ikabit ko na. Unahin nyo lang itong dalawang clip dito. Tapos sa kanya isuot yung ilalim. Medyo masikip na kasi siya. Saktong-sakto yung hulma dito. Yan muna natin dito ng basahan. Tapos patong natin yung bracket. Yung butas dito na dalawa, sakto yan dito. Ulit tayo ng dalawang Allen bolts. Washer, yung flat side sa baba. Tapos yung lock nut. Lock nut siya kasi merong kulay blue doon sa ilalim. Para hindi siya luluwag due to vibration. Shoot lang natin dito. Tapos yung lock nut. Forma lang muna natin. Shoot natin. Lock nut. Luwagan naman natin tong rear shock na nut. Ito, 12mm. Galin natin 12mm na nut. Tapos yung bolt, push lang natin na ganun. Diskarte para mapalabas. Yan, tanggal na yung bolt. Forma naman natin itong bracket nya. Yung bolt, i-ready lang natin. Pasok natin dito. Mas madali ito kung tanggal tong fairings. Pero mukhang kaya naman. Yan, pasok na. Forma natin muna yung taas. Allen bolt ulit na flat yung ulo. Pagtapatin natin dito. Kaya din sa kabila. Align lang natin. Sa likod is washer. Paganto yung flat side. Tapos yung lock nut. Ang tight lang din muna. May natin i-torque. So, washer din sa kabila at yung flat side. Lock nut. Kabit ko na din yung kabilang side, ganun din. Kasi torque na natin after. Kabit ko na din yung kabilang support niya na bracket. Torque naman natin. Ito natin siya i-torque sa ibabaw. Tapos yung ilalim, kontrahin natin ng 10mm. 7. Parang medyo maluwag pa. 7. Siguro 9 na lang para hindi masobrahan. Tapos kontra. Okay na, naka-torque na ng 9 Nm ito. Torque na din natin to, 9 Nm din. Didiin natin na ganun. Kasi gumagalaw yan. Para nakakalang siya. 4mm Allen naman dito. 9. 9. Bilang side din. 9. 9. So, okay na, naka-torque na yan. Tsaka itong kabilang side. Itong 12mm na nut ng rear shock sa ibabaw. Naikabit ko na sila parehas, sinan-tight ko lang. Torque na natin siya ng 23 Nm. Ayan yung nasa service manual. Kontrahin natin dito ng 12mm. Tapos 12mm din dito, yung nut. Tingnan din natin mamaya yung kain ng nut doon sa thread ng bolt. Kung safe pa, kung kain lahat ng thread.
23 Newton meters. 23 Newton meters. Yung kain niya sa thread, sakto naman, kain naman lahat. Pantay lang siya. Pero mukhang safe naman ito. Medyo OC kaya pwede ka magpalit ng mas mahaba na bolt. Pero sa akin okay na yan. Pantay lang dito. Ang kabila, ganun din. Pantay lang. Forma pa rin siya tingnan, no? Pag nakatagilid, simple lang. Di rin siya sobrang haba dito. Saktong-sakto lang. Try naman natin yung upuan. Kasi nga ito, nakaharang dito. Natin kung madali lang isara. Medyo kailangan mong idiin. Tapos pag binuksan natin, pumapalo siya pataas kasi nga medyo masikip gawa nitong bakal dito. Pero kaya naman, yun, konting force lang. Try natin pag may seat cover. Yun, okay naman siya. Same lang din halos. Ito naman yung ilalagay kong base plate sa kanya. Meron din siyang ganito. Ito yung isa kong top box bracket. Magagamit ko dito para hindi magasgasan pag kinabit ko na tong base plate. Okay na yung K3 rack natin kay Aerox, naka Tito concept na tayo. Pero honestly, okay siya tingnan. Para sa akin maiksi lang kasi siya eh. Maporma siya tingnan no? Simple lang. Tema sa kabilang side. Tapos sa likod, yun na itsura niya. Yung stock bolts para ng rear shock, pinalitan ko ng mas mahaba. Ang size nito, 31. Ang pinalit ko is 35. Kaya lagpas na yung bolt doon sa nut. Mas safe yan. Parang stock din. Pang Honda to, XRM yata. Ang size niya is 35. Mahaba compared doon sa stock natin. Parang nakalabas dito or mas kain ng nut yung bolt. So okay na siya, base plate na lang, tapos pwede na kami mag long ride ni BR para may sandalan siya, hindi siya makangalay. Tsaka meron kaming extra luggage na paglalagyan kung sakali.